Nag-aabang ang lahat ng tao sa matatanggap na regalo. Ngunit higit pa riyan ang handog ng Diyos, kaligtasan sa pangalan ni Jesus. O ang diwa ng Pasko ay dahil kay Jesus. O ang diwa ng Pasko ay pag-ibig niya sa atin. O Manuel, Diyos ay sa atin. Jesus, ikaw ang diwa ng Pasko. La 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 la. Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, karapat dapat sa lahat ng papuri. Pasasalamat ay di sasapat sa lahat ng bagay na iyong ginawa. Kaya't kami sa'yo'y umaawit, nagsasaya sa iyong pag-ibig na kay ganda. Sadyang dakila ang pag-ibig ng Diyos sa lahat. O ang diwa ng Pasko ay dahil kay Jesus. O ang diwa ng Pasko ay pag-ibig niya sa atin. O Manuel, Diyos ay sa atin. Jesus, ikaw ang diwa ng Pasko. Tayo ay magmahalan, magtulungan at magkatawaran. Ito ang puso ng ating Panginoon Jesus. Tayo ay magmahalan, magtulungan at magpatawaran. Nagbibigay ngiti sa ating Panginoon. O ang diwa ng Pasko ay dahil kay Jesus. O ang diwa ng Pasko ay pag-ibig niya sa atin. O Manuel, Diyos ay sa atin. Jesus, ikaw ang diwa. O ang diwa ng Pasko ay dahil kay Jesus. O ang diwa ng Pasko ay pag-ibig niya sa atin. O Manuel, Diyos ay sa atin. Jesus, ikaw ang diwa. Tayo ay magmahalan, magtulungan at magpatawaran. Ito ang puso ng ating Panginoon Jesus. Tayo ay magmahalan, magtulungan at magpatawaran. Nagbibigay ngiti sa ating Panginoon. Tayo ay magmahalan, magtulungan at magpatawaran. Ito ang puso ng ating Panginoon Jesus. Tayo ay magmahalan, magtulungan at magpatawaran. Nagbibigay ngiti sa ating Panginoon. Jesus, ikaw ang hari. Jesus, ikaw ang Panginoon. Jesus, ikaw ang diwa ng Pasko. Ng Pasko. Ng Pasko.
Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka. Sa bawat tanong ng buhay, suliranin di maintindihan, salita mo'y panghahawakan, na hindi mo ako iiwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko'y ikaw. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko'y ikaw. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka.
Good morning po. Good morning. Praise God. Hallelujah. Bago po tayo magsimula, mga kapatid, ay tayo po ay dadako muna bago tayo dumako sa ating salita ng Diyos. Nais ko unahin muna po ito bago ang lahat. Tayo po ay aalalahanin natin ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Bago matapos ang taong ito po yung ating huling buwan sa taong 2025. At nais ko pong unahin higit sa lahat sa unang linggo ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin. Bakit nga po ba tayo nagkakaroon ng Lord's Supper o banal na hapunan o tinatawag nating Holy Communion? Ito po ay utos ng Panginoon sa atin na lagi natin siyang alalahanin sa tuwing tayo po ay nagkakaroon ng pagtitipon. Meron po mga paalala sa ating lahat bago tayo tumanggap. Mapabata, matanda, ay dapat alam at nauunawaan ang kahalagahan ng mga elementong ating tatanggapin mula sa ating Panginoon. Ang ating pong tinatanggap na tinapay ay hindi lang basta tinapay. Ang ating tinatanggap na saro ay hindi lang basta saro. Ito po ay napakahalagang elemento. At hindi po ito biro, hindi po ito nilalaro, at hindi po ito binabastos. Ito po ay nirerespeto, ginagalang, tinatanggap ng buong buo. Dahil ito po ay mga paalala sa atin ng kabutihan at pag-ibig ng ating Panginoon. Ang sabi po ng ating Diyos sa kanyang mga salita, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom ng saro, ipinapahayag natin ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Kaya nga, may kaya nga po. Sabi, kaya nga. Sabihin nyo nga po, kaya nga. Yan. O kung kakain tayo at iinom, sabi, sino mang kakain ng tinapay at sino mang iinom ng inumin ng Panginoon nang hindi karapat-dapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Kaya kanina, yung inawit natin, suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko, ang ninanais namin, Lord, ang iyong kalooban. Ang sabi po ng Panginoon, sapagkat ang sino mang kumakain at sino mang umiinom nang hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon ay nagdadala ng kaparusahan sa kanyang sarili. Kaya ang sabi ng Panginoon, suriin ng bawat isa ang kanilang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng saro. Ito po yung warning. Kung hindi natin gagawin ito, hindi natin papahalagahan, hindi natin uunawain, hindi natin igagalang, ano sabi ng Lord? Ito ang dahilan kung bakit marami sa atin ang mahihina at may sakit. At ang ilan nga ay namatay na. Kaya nga, kung susuriin natin ang ating sarili, kung tama o mali ba ang ating mga ginagawa, hindi tayo parurusahan ng ating Panginoon. Ang sabi ng Lord, kung tayo man ay pinarurusahan ng Diyos, ay dahil dinidisiplina niya tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ng mga tao sa mundo. So again, mga kapatid, matanda at bata, pahalagahan. Huwag bastusin. Ang hinahawakan mong elemento ay hindi lang basta elemento, kundi ang tinapay ay ang katawan ng ating Panginoon. At ang saro ay dugo ng ating Panginoon. Sasabihin ng ibang mga pilosopo, tinapay lang naman yan, juice lang naman yan. Alam niyo po, hindi yun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, sa iyong pagtanggap, tinatanggap mo ang katawan at ang dugo
ng ating Panginoon. Bago po natin gawin yon, mga kapatid, ang pagsusuri ay hindi po kay pastor nakaatang. Alam niyo po yung hindi kay pastor nakasalalay. Ang paglilinis ng buhay mo ay sa iyo nakasalalay. Sabi ng Panginoon sa 1 John 1:9, kung ipapahayag mo ang iyong mga kasalanan, tapat ang Diyos na ikaw'y lilinisin, ikaw ay patatawarin kung ikaw ay nagsisi sa Kanya ng totoo. Kung ipapahayag. Ngayon, kung itatago natin at tatanggap tayo ng saro, tayo po ang naglalagay ng hatol sa ating mga sarili. Amen? So, habang tayo po ay tatanggap nito maya-maya, pwede po bang magbigay tayo ng oras sa ating Panginoon? Kausapin natin siya. Huwag niyo na po munang iparinig naman sa katabi ninyo, alam mo ba, ako Lord, ako po, ibinulong mo pa lahat ng kasalanan mo. Sa Diyos mo na sabihin. Pwede mo kausapin ang Diyos ng mataimtim, ng tahimik, bago mo tanggapin ang tinapay at ang saraw ng ating Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. You were crucified, laid on your soul. You lived and died, rejected and alone by the road. Trembled on the rain. You took the fall. Thought of me, above all power, above all nature, and all creation, above all wisdom and all the ways of man. You were here before you began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known. Above all wealth and treasures of the earth, there's no way. Praise God. Kung tayo po'y tapos na, inanyayahan natin ang mag-lead po para ipamigay yung ating tinapay at saro sa umaga po. Maybe I'm so rejected and alone by the road. Trembled on the ground. You took the fall. Like a rose, trembled on the ground. You took the fall. Thought of me. There's none like you. No one else can touch me like you do. Thank you, Lord. Could I search for all eternity and find there is none?
No one else can touch my heart like you do. Boy, I can search for eternity alone. And mine, there is none like you. Sige po, kung nakatanggap na tayo, pwede na tayong tumayo. Oops. Hallelujah. Taas po natin ang tinapay. Ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Noong gabing traidorin ng Panginoong Yesus, kumuha siya ng tinapay. At pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Tanggapin po natin. Taas po natin ang saro. Pagkatapos nilang kumain, ganon din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, "Ang inuming ito, ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin." Sabay-sabay po natin tanggapin. Huwag muna po tayong uupo. Sige po, tayo po'y mananalangin. Let us pray. Our dear Heavenly Father, salamat Panginoon dahil meron kaming Diyos na napakabuti sa lahat. Ihanda mo ang aming mga puso, Panginoon, sa aming pakikinig ng iyong mga salita. Salamat, Lord, gaya ng mga inawit po namin, tunay na ikaw ang aming Diyos na walang katulad. Salamat, Lord, sa iyong biyaya. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong pagpapatawad. Salamat sa patuloy na pagtanggap sa amin kahit hindi kami karapat-dapat. Salamat, Lord, sa pagkakaisa na kami po ay magkakatipon ngayon upang pakinggan at marinig ka, O Diyos. Pangunahan mo kami aming banal na Espiritu. Ikaw po ang aming maging pastor. Ikaw po ang aming maging guro.
Ikaw ang aming maging tagapagpahayag ng mga katotohanan ng iyong mga salita. Ihanda mo kami sa umagang ito, Panginoon. Ang aming isip, ang aming puso ay ituon lamang sa iyo, Panginoon. Lord, sa pagkakataong ito, ikaw lamang ang nais naming marinig. Ang iyong mga salita ay patuloy na mahayag sa iyong mga anak, Panginoon. Kaya Lord, salamat sa iyong karunungan. Salamat sa kaunawaan. Salamat sa pagkaunawa, O Diyos, sa mga katotohanan ito na aming tatanggapin. Our dear Holy Spirit, let your anointing be filled this place, O God. Let your power and your anointing and your presence, Lord God, fill this place, O God. Sa iyo at sa iyo lang namin ibinabalik, Panginoong Jesucristo, ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagdakila sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Pwede ba natin sabay-sabay palakpakan ang ating buhay na Diyos? Hallelujah! Ang pahaburi ng Panginoon. Maaari na po tayong maupo. Praise God. Okay. Ready na tayong makinig ng salita ng Diyos. Mamaya tayo mag-uusap. Meron tayong mga announcement mamaya pagkatapos po ng ating pagsamba. At dahil po ito ang ating kauna-unahan. Ito ang unang linggo sa buwan ng Disyembre. At tayo po ay patungo na sa pagdiriwang ng ating pong Kapaskuhan. At isa po tayo sa nagsiselebrate. Bagamat hindi naman po itong eksaktong kapanganakan ng ating Panginoon, pero wala pong masamang i-celebrate ang kabutihan ng ating Diyos dahil pinagkalooban niya tayo ng isang sanggol na ipinanganak sa mundo para maging tagapagligtas ng sangkatauhan. Amen? So, yan po mamaya pag-uusapan natin. Okay. So, dadako po tayo sa ating pong series patungkol sa Book of Genesis. Mamaya na yun. What is God's purpose in our trials? Okay. Genesis 32, verses 22 to 32, yan po yung ating buong konteksto. So ano po ba ang mga layunin ng Diyos sa ating mga pagsubok at sa ating mga dinaraanang paghihirap? Pinag-usapan po natin, mga kapatid, ngayong Sunday, ang akin lang pong pakiusap, yung bata po normal na naiyak, na nag-iingay. Normal po yun. Yung matanda, hindi normal yun. Okay po? Pag Sunday po, make sure na ikaw na magulang, ikaw na nanay, ikaw tatay, ikaw bata, anak, sabihin mo, makikinig muna tayo sa Panginoon. Amen? Mukha lang seryoso si Pastor, pero hindi. Nagmamahal si Pastor. Kasi gusto ko po, wag masayang yung Word of God. Okay? Part 1. The purpose of God sa ating mga trials ay mag-focus po tayo sa Kanya. Pangalawa, ang purpose ng trial ni Lord ay i-develop yung ating mga perseverance. Ano po ba yung perseverance na ito sa Tagalog? Pagtitiis. Okay? So, dalawa po yan. Dinadaan tayo ng Diyos sa pagsubok dahil gusto tayo mag-focus sa Kanya. Okay? Gusto ng Diyos, mag-focus tayo sa Kanya. Ang layunin ng Diyos sa ating mga pagsubok ay ma-develop. Ano ba sa Tagalog ng develop? Tagalog ng develop. Naku, nalawala sa utak ko. Yung develop ay para ikaw ay mahubog. Mahubog na magkaroon ng pagtitiis, pagtsatsaga, no? Pagtitiwala sa ating Panginoon sa gitna ng mga pagsubok. Part 3. God's purpose in our trials is for us to recognize our weakness and need for Him. Dumadating mga pagsubok sa ating buhay para malaman mo, maintindihan mo ang iyong kahinaan at ang pangangailangan mo sa ating Panginoon. Totoo po ba na tayong lahat mahina? Marami tayong kahinaan. Hindi po tayo perpekto. Marami po tayong mga kakulangan. Marami tayong diferensya.
Marami tayong kailangan pang ituro ang Panginoon sa ating buhay. At sa tuwing dumadaan po yung mga weaknesses sa buhay natin, lalo mong naiintindihan na mas kailangan mo ang Panginoon sa panahon ng iyong kahinaan. Amen. Sa panahon ng kahinaan, doon ka pinalalakas ng ating Panginoon. Amen. So, ngayon pong umaga ay nais kong bigyan ng pahalaga ang mga talata po na ating binasa nung una po nating binuksan ang Genesis chapter 32. Basahin po natin yung verse 25 and verse 26. Nang mapansin niya na hindi niya matalo o matatalo si Jacob, pinisil niya ang balakang ni Jacob at nalinsad ang magkatapat na buto nito. At sinabi ng tao, bitawan mo na ako dahil mag-uumaga na. Pero sumagot si Jacob, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako babasbasan. Tingnan niyo po yung unang sinabi ng Panginoon sa verse 25. Napansin niya na hindi niya matatalo si Jacob. Alam niyo po, ang Panginoon, alam niya na matigas ang ulo natin. Tama po? Alam niya ang tao hindi patatalo. Kahit Diyos kaya mong labanan. Kahit Diyos kaya mong tindigan. Kaya ko to, Lord. Kaya ko to, Lord. Alam ng Diyos na hanggat ikaw ay nakarely o nakahawak sa iyong sariling kalakasan, sa iyong sariling galing, sa iyong sariling husay, alam niya, hindi tayo patatalo sa Kanya. Tama po? May mga bagay na kaya nga tayo sumusuway kasi ayaw nating sumunod sa Kanya. Ibig sabihin, hindi tayo marunong at wala sa ating karakter na humawak sa Diyos at magtiwala, kundi laging magtiwala sa ating sariling lakas. Kaya nga hindi natin siya masunod eh. Sabi ng Lord, magbasa ka ng Bible. Ayaw mo. Mag-pray ka. Ayaw mo. Ano pa? Mag-training ka, ayaw mo. Magsimba ka, ayaw mo. Ibig sabihin, kadalasan, yung ating sariling will, yung sarili nating kalooban, ang siyang nasusunod. Tama po? Magbibigay ba ako? Ayoko. Aba, kasi matapang tayo. Pero hanggat hindi dumadating at hindi nyo nauunawaan, yung nangyari kay Jacob, hindi nyo ma-appreciate yung ginagawa ng Lord. Kaya sa totoo lang po, napansin ng Lord, marunong talagang tumingin ang Diyos. Alam ng Diyos kapag tayo yung matigas ang ulo. Alam ng Diyos kapag hindi tayo nagpapatalo. Alam ng Diyos na parang mas marunong pa tayo kaysa sa Kanya. At nangyayari po yan araw-araw. Amen. Sabi mo sa katabi mo, nangyayari ba yan sa iyo? Nangyayari yan. Na madalas talagang mas marunong pa tayo sa Diyos na nakakaunawa at nakakaalam ng lahat ng bagay. Tama po? Kaya nga ang pinakamahirap pasunurin ay ang mga Kristiyano. Amen. Tama po? Ang pinakamatigas ang ulo, mga Kristiyano. Ang sabi po namin, pinag-usapan namin sa aming cell meeting kagabi, mas mainam na hindi ka na nakakilala at nalaman ng katotohanan kaysa alam mo ang katotohanan pero hindi mo ginagawa. Mabigat po yun. Ulitin ko po. Mas mabuti pa na hindi ka na nakaalam kaysa sa alam mo na pero hindi mo pa rin ginagawa. Yun ang matindi nating kalaban sa harapan ng Panginoon. Labanan kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen. Sabi mo sa katabi mo, mahirap kalaban si Lord. Mahirap. Mahirap. At dahil nga napansin ng Diyos na parang hindi marunong magpatalo ito, ano sabi ng Lord? Pinisil niya ang balakang ni Jacob at nalinsad ang magkatapat na buto nito. Ano pong ginawa? Pinisil. Masyado pong mababaw ang pinisil. Hinila.
O kaya binali. Ang binatak. Ang binatak yung parte at lugar kung saan ka makakatayo sa sarili mo. Kapag nabali ang balakang mo, siguradong hindi ka makakalakad ng maayos. Dahil ang lakas ng isang tao nandito sa kanyang balakang. Dahil ang balakang ang nagdadala ng lakas at tibay ng iyong katawan. Pag ikaw ay napisil ng Diyos sa iyong balakang, Diyos pa ang pumisil. Diyos pa ang naghila at nagbata. Diyos ang nagbali ng kanyang balakang. Take note, paano ba bumali si Lord ng balakang? Now, paano bang bumali? Alam niyo po, kapag nabali ang parte ng balakang, bukod sa fracture diyan, bihira ang nakakasurvive na maayos pa rin ang iyong magiging tindig at katayuan. Mahirap kang lumakad. Paralyzed ka niyan. Pwera na lang kung kahit pa isang paa na lang ang matatag sa iyo, yung kabilang balakang, mahina pa rin ang iyong pantimbang. Hindi ka makakapagtrabaho. At lalo na kung ang trabaho mo'y bugbugan, katulad ng nasa factory, nasa restaurant, kailangan ng matibay ang iyong pantindig at pagtayo. At kapag ang balakang mo ang nasira, sigurado, hihina ka. Amen? Ano po ang pwede nating maintindihan? Tingnan niyo po sa pagpisil ni Lord, nalinsad, lumabas ang balakang. Umusli. So kapag ang buto po, pag nakakapanood ako ng mga nababalian ng buto, lumulusot talaga eh. Lumalaylay po yung kamay. At kailangan po talagang sementohan yon para ayusin o kaya operahan, ibalik uli, ibalik sa joints, lagyan ng bakal para bumalik sa normal. Pero yung normal na paglakad mo ng sarili mong lakas, hindi mo na magagawa yun. Hindi na yun katulad ng dati. Nakakita po ako ng mga pinanganak na walang paa, wala ring kamay. Madaling sabihin talaga na, bakit sila kaya pa rin nilang mabuhay? Pero sa totoo lang, limitado talaga ang galaw at kilos ng taong wala talagang paa at walang kamay. Bibig lang ang lalabas. Nakita niyo si, ano ba pangalan nun? Si Butchikik. Si ano po, hindi po, bukod pa doon, si Rick Butchikik. Nick. O si Butchikik na lang. So siya po ay, bagamat sobrang lakas at powerful ng kanyang testimony, pero makikita mo talaga, mapalad tayo, kompleto tayo eh. Amen. Mapalad ka, malakas ka. Pero pag nadulas ka, tumama ang balakang mo, yan na ang simula. Ang meron po akong lola, patayo ng bahay, ang laki, ganda. Natapos ang bahay, malapit na ang house dedication, house blessing. Ang nangyari sa matanda, nadulas. Siya ang kauna-unahang ibinurol sa bahay niyang ipinagawa. Napakasakit. Alam niyo po kung ba't siya binurol? Patay na eh. Ba't siya patay? Nabali ang balakang at nagkaroon ng matinding impeksyon sa loob ng kanyang katawan. Hindi niya po kinaya. Ang edad po niya noon ay 80 anyos. Kaya po sa may edad, talagang maingat ang paglakad dahil ang unang babaliin talaga, balakang. Tama po? Bata matanda, yan po ang ingatan, balakang. O bakit po, Pastor? Alam niyo po, si Jacob po, sa pagkakataong ito, nakikipag-wrestling siya sa Panginoon eh. Okay? Alam niyo po, ang isang wrestler, kailangan matatag ang tindig niya. Hindi siya basta pwedeng bumagsak. Tama po? Matibay dapat ang iyong, sa boksingero, matibay yung, ano tawag doon? Yung iyong, dito,
Dito po sa bandang ito. Abdomen? Hindi. Basta kung ano man po yun. So basta ho dito, pababa, dapat matibay yan. Dahil kapag nasuntok ka dito, pansinin niyo po, pag dito nasuntok, pababa, taob ka. Knockout ka kaagad. Si Pacquiao po, dito po sa banda rito na dali. Na sino bang boksingero yun? Si Marquez. Ako po ang bumanat kay Pacquiao. So, si Marquez, nasuntok niyan dito, natsempohan siya dito, bagsak siya. Nawalan siya ng malay talaga ng parang hirap na hirap siya. Kasi doon ang pinaka-weak part sa ilalim. Amen? So, therefore, ang hinipo ng Diyos sa kanya kung saan siya kumukuha ng lakas. Alam niyo po si Lord, alam niya si Jacob ang lakas niya. Sabi nga ng Lord alam niya na hindi papatalo to. Dahil matatag talaga si Jacob. Isipin niyo po, 7 oras, sabi ng mga Bible scholars, ganun katagal, hawak-hawak ni Jacob yung lalaki na kanyang nakikipagbuno siya. 7 oras. Ibig sabihin si Jacob, malakas talagang tao. At dahil si Jacob nga po boksingerong marahil, at kaya-kaya niyang hawakan ng taong ito, at alam naman nating siya'y Diyos, at ang nangyayari po, hawak-hawak po ni Jacob ang Panginoon, at sa puntong ito, anong ginawa ni Lord? Pinisil niya. Pinisil ng Diyos at nalinsad ang magkatapat na buto. Take note, magkatapat po na buto ang nalinsad. Ibig sabihin, hindi lang isa. Magkatapat yung isa lang, masakit na. Yung pangalawa pa, yung magkatapat pa na buto, mas lalo na. Sa puntong ito, kapag na-dislocate o nasira, na-fracture ang pinanggagalingan ng lakas mo, doon matatalo si Jacob. At sabi pa ng tao, bitawan mo na ako dahil mag-uumaga na. O, di ba? Sabi ng Lord, bitawan mo na ako, Jacob. Alam kasi ng Lord na hindi niya matatalo itong taong ito, na si Jacob. Kaya sabi niya, nag-warning siya, bitawan mo na ako dahil mag-uumaga na. Alam niyo po yung bitawan, ito po tayo Diyan tayo matigas ang ulo. Lord, hindi ako bibitaw dito sa aking prinsipyo. Hindi ako bibitaw sa aking pinaniniwalaan. Kahit na sinasabi mo na, yung akin pa rin ang masusunod. Ay sabi ng Lord, ano nangyari? Pero sumagot si Jacob, eto pa matindi kay Jacob, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako babasbasan. Kadalasan po, nangyayari po yan sa atin. Sa paanong paraan? Kung saan ka kumukuha ng lakas, doon ka ibabagsak ng Diyos. Hanggat hindi mo nakikita na kailangan mong bitawan sa Diyos ang lahat ng iyong lakas. Yung lakas na iyong pinagkukunan, diyan ka susubukin ng Panginoon. Amen. Lord, kasi ganito Sabi niya, hindi kita bibitawan. Gusto ko basbasan mo ko. Alam ni Jacob na Diyos ang kanyang kalaban. Diyos ang kanyang binubuno. Nakikipagbuno siya sa Diyos. Kaya ang katwiran niya, Lord, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ko binabasbasan. Pero ang katotohanan, ano sabi ng Lord? Ano utos sa kanya? Bitawan mo na ako. Bitawan mo na ako. So ito po'y larawan na kung saan isang taong nagre-rely sa kanyang sariling lakas, higit sa lakas na meron ng Diyos. Kaya sa tuwing nagmamalaki tayo sa ating sariling kalakasan, doon tayo sa sarili nating kalakasan, tinatalo at pinanghihina ng Diyos. Bakit? Kasi nalilimutan nating may Diyos na pinagkukuhanan tayo ng lakas. Amen? Alam niyo po, kadalasan, yung sarili mong lakas, yan ang dahilan kung bakit nilalayo ka sa Panginoon. Bakit? Kasi hanggat iniisip mo sa iyong sarili na, Lord, mahusay ako.
Magaling ako eh. May trabaho ako eh. Ano po? Maayos yung relasyon ko eh. Sa asawa ko, sa anak ko, maayos kami. Yung plano sa future, Lord, nailatag ko na yan. Pero pansinin niyo si Lord, napansin ko sa sarili ko, the more na ako'y nagpaplano sa aking sarili, the more na hindi tinutupad ng Diyos. Na akala ko, kaya ko. Akala ko, magagawa ko. Pero nag-fail ako. Kaya sabi ng Lord, may mga bagay na pinaplano mo na hindi plano ng Diyos. Kaya, mas mabuti ang plano ng Diyos higit sa lahat kaysa sa plano natin. Di ba? Sa puntong ito, mga kapatid, inaalis talaga ng lakas natin, inilalayo tayo sa ating Panginoon kapag sobra nating bilib na bilib sa ating sarili. Pansinin niyo po, kayo na po ang humusga. Kayo na rin ang humatol. Kayo na rin ang magsabi. Di ba? Totoo po ba o mali? Inilalayo tayo ng sarili mong galing sa relasyon mo sa ating Panginoon. Tama po? Bagamat, Pastor, hindi naman maiiwasan na ako ay kailangan maghanap buhay. Tama naman. Hindi naman maiiwasan na ako ay unahin ko ang aking pamilya. Tama naman. Pero kadalasan, kung ano yung madalas nating pinapahalagahan, doon talaga tayo sinusubok ng Panginoon. Alam niyo po, yung kalakasan mo, yan ang kahinaan mo. Kaya po, hindi biro yung ituro sa atin ito ng Panginoon dahil baka pisilan tayo ng Lord. Baka hilahin ng Diyos yung mga bagay na akala mong kaya mo at pinagkukuhanan mo ng lakas, pwede palang isang araw dyan ka rin panghinain ng Lord. Kaya napakahirap. Naintindihan niyo po ako? Alam niyo po, ang tinuturo ng Diyos kay Jacob, Jacob, hindi lakas mo ang magpapanalo sa iyo. Ang magpapanalo sa iyo ay ako. Ulit, hindi sarili mong lakas ang magpapanalo sa iyo. Ako na yung Diyos ang magpapanalo sa iyo. Kahit anong husay mo, kahit anong galing mo, kahit anong talino mo, pag ang Diyos ang pumisil sa iyo, lagot ka. Kaya yung tapang natin, bibigay ka talaga isang araw pag hinila yan ng Diyos. At ang yun ang nais ko at panalangin ko nung aking inaaral po ito, Lord, susunod na kami, bitawan ko na, kaysa ako pa ang malinsadan. Lord, susunod na ako, kaysa matanggal pa yung trabahong aking pinagkukuhanan ng kabuhayan. Tama? Lord, uunahin kita kaysa sa mga bagay na pinapahalagahan ko. Kasi alam ko na baliwala ang lahat ng ito kung wala rin naman kayo sa buhay ko. Amen? So, mag-ingat. Yan, tahimik ko. Mag-ingat. Kasi po, totoo po ito. Kung saan ka umukuha ng lakas, isang araw, tanggalin lang yan sa'yo ng Diyos. Isa lang yan. Sira ang lahat. Ano ang iyong madalas pinagkakatiwalaan? Ano ang madalas mong pinangahawakan? Na mas parang mas una pa yung mga bagay na ito kaysa sa pagsunod mo sa Panginoon. Yan po ang hindi naiintindihan ng maraming Kristiyano. Ang bigat po ng mensahe na po. Ako lang po ba ang nabigatan? Mabigat, kasi alam kong si Lord ang nagsasalita. Tayo po, ganito ang attitude natin. Parang ganito po ako. Maang-maangan. Patay Malisya Group of Acting yun eh. Ano tawag doon? School of Acting. Mahusay po tayo sa maang-maangan School of Acting. Deadmahan School of Acting. Hindi ako yun. O, hindi naman ako yun. O, hindi ako yun. Hindi ako yun. Pala, ikaw yun. Kaya sabi ng Lord, pag sinabihan ka na ng Lord, anak,
Sumunod ka. Tapos ayaw, Lord, meron pa kasi akong unahin, meron pa akong gagawin, ito. Sabi ng Lord, lahat ng ginagawa mo, wawalisin ko lahat yan. At hindi ko po kaya na hindi manalangin sa Panginoon na, Lord, mahabag po kayo sa aming lahat. Na sa tuwing mas inuuna namin ang mga bagay na higit pa sa iyo. Mas inuuna namin ang mga bagay na dapat ikaw ang una kaysa sa ano pa mang bagay. Kasi pipisilin ka talaga ng Lord. Lilinsa din talaga ni Lord. Alam niyo po ang pinakamabigat, mga kapatid? Pag tayo po ay nalinsad ng Lord, masakit ang konsekwensya. Dahil meron talagang konsekwensya. At ang pinakamahirap doon, pag tinuruan ka ng Diyos, magmamarka sa iyo yun. At pipilayin ka nun. At kung hindi ka nagigising sa katotohanan, pag ikaw ay napilay na, magmamarka sa iyo yun. At araw-araw ipapaalala sa iyo ng Diyos yun. Anak, kung sumunod ka lang sana. Sinong nagsasalita dito? Ang Diyos. Bitawan mo na ako. Hindi mo kailangang makipagbuno sa akin. Hindi mo ako kailangang kapitan ng mahigpit. Dahil pagpapalain kita, kahit hindi mo naman ako hawak-hawak, bitawan mo na ako. Pero ano sabi ni Jacob? Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinagpapala. Ano ka, Diyos? Ikaw ang paladesisyon? Ikaw ang masusunod? Di ba kadalasan ganyan ang ating mga ugali? Ganyan ang ating mga pakikitungo sa ating Panginoon? Na mas kaya ko to, Lord. Kahit wala ka, Lord, kaya ko to. Hindi po nangyari lahat yon. At yun ang pinakamalaking kasinungalingan ng kaaway na sinasabi sa ating kaya mo kahit wala si Lord. Amen. Pastor, bakit masyado kang seryoso? Kasi seryoso yung message. Ang hirap magpa-joke-joke. Ang hirap talaga. Tama po ba? Nakaka-relate po ba kayo kay Pastor? Hindi ko naman po pwede itong, ano tawag dito? Skip. O baliwalain. O talunan na lang. Hindi naman po pwede. Ito po yung sunod-sunod po ito eh. Okay? So si Jacob, sa pagkakataong ito, yan ang ikinatalo niya. Nang pisilin ng Diyos, ano nangyari? Nalinsad eh. Yun na po ang katapusan ng kanyang lakas. Bumitaw na siya sa Diyos. Minsan, napakasakit po na kailangan ka pang tanggalan ng Diyos. Saktan, mabalian, para maintindihan mo na tama siya, mali ka. Tama ako, mali ka. Di ba mga kapatid? Madalas pa ba din, may maang-maangan school of acting tayo, na hindi, sa kanila, kahit alam natin ang totoo, yung pa rin gusto natin ang nasusunod. Amen? Alam niyo po ako, nakailan na po akong hanap ng trabaho. 1, 2, 3, 4. Alam niyo po sa 4 na trabahong aking ina-applyan, isa lang ang salita ng Lord bago ako nag-apply ng una kong trabaho. Pwede ka namang matanggap dahil alam ko naman kaya mo. Ang sagot sa akin ng Lord, unahin mo ako. Lord, wala kaming kulang eh. Kailangan naming magtrabaho eh. Unahin mo ako. Lord, kailangan ko talagang mag-work eh. Unahin mo ako. Di Lord, kailangan ko talagang mag-apply eh. Unahin mo ako. Kasi Lord, sayang naman yun. Konti na lang. Madadagdag din po yun sa unahin mo ako. Kasi naman Lord, pwede po siguro hatiin ko. Unahin mo ako. Alam niyo po sa 4 na trabaho, akala,
Nung araw naman, pag nag-apply ka naman, hindi ka naman hihingan ng kung ano-anong requirements. Nagtataka po ako, virtual assistant ka lang, hihingan ka pa ng mga kung ano-ano. At sabi nung leader natin sa Cavite, Pastor, ako nga nag-VA, walang hiningi sa akin. Bakit sa iyo may hinihingi? Sabi ko, oo nga eh, anong trip nitong trabahong ito? Alam niyo po, ang hinihingi sa akin ay yung wala sa akin. Kapag ikaw ay nag-a-apply, kailangan mo ng COE. At alam niyo po, dinamdam ko po yun. Hindi ako makatulog. Miiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kung ano yung kailangan ko, yun ang wala ko. Hindi ko naman pwedeng sabihin, pag nag-apply ka sa resume, tanggalin mo yung 12 years na aking pagpapastor sa HPCI. Hindi naman pwede. Nanonood naman sila. Manood na po kayo. Kasi totoo po yun eh. Sinasabi ko sa inyo yung totoo. Wala naman ako itatago sa inyo. Unang trabaho, 40,000 ang sweldo. Pangalawang trabaho, 40,000 uli ang sweldo. Pangatlong trabaho, anday 40,000. Praise God. Hallelujah. Walang kumuha dahil walang COE. Ang tanong lang sa akin, anong ginawa mo sa loob ng 12 years? Sabi ko, I am a full-time pastor. I serve people and I serve God. And so, sabi sa akin nung recruiter, and so, we don't care. You don't have a proof. Tama po, wala kang pruweba. Sabi mo bang, I am a certified accountant. Di mo pwedeng sabihin certified ka kung wala namang certificate. Tama? I am a graduate of ganitong course. Nasaan ang diploma mo? Tama ba, mga kapatid? Kapag nag-a-apply ka, gano'n. Sabi ng Lord, ako ang unahin mo. Sige po, palit po tayo. Kayo na po nandito. Ako naman na naandyan. Ang hirap talaga. Kaya sabi ko, Lord, ayoko na. Sinabi ng Lord, bumitaw ka na. Hindi ka bibitaw hanggat di ko nililinsad yung mga bagay sa'yo. Nilinsad na ni Lord lahat. Nalinsad na talaga. Labas na, magkatapat na buto. Masakit po talaga. Pero alam niyo po ang kabutihan ng Lord? Mas higit ang plano ng Diyos kaysa sa plano mo. Ang tinuturo lang pala ng Lord, anak, bitaw. Hanggang ngayon, sabi ko, Lord, hindi ako bibitaw, hanggat di mo ako binabasbasan. Bitaw. Nang ako po'y bumitaw, doon lumabas. Doon dumating ang mga oportunidad. At take note, mga kapatid, hindi lang po ako ang mapagpapala kung hindi ang buong simbahan. Parang hindi nyo naiintindihan. Hindi lang si pastor ang ipagpapalain ni Lord, kundi magiging pagpapala ang mga hanap buhay na ito sa lahat sa atin sa buong iglesia. At hindi po ako nanloloko, hindi po ako nang-i-scam, hindi po ako nambubudol. Maghanda ka at may gagawin ng Diyos sa iglesia nito. May gagawin si Lord sa iglesia nito. Alam niyo po, sabi ng ating mentor, sabi niya, okay maghanap buhay, pastor, pero sumunod ka sa sasabihin ko. Wag. Sabi ko po, wag. Ho, wag nga eh. Ho, di ba pastor, wag nga? Hirap. Alam niyo po si Jacob, sabi ko kay Lord, ako ba yan, Lord, na nakakapit? Hindi kita bibitawan hanggat di mo ko pinagpapala. Ganun po ba yun? Kasi masyado tayong tiwala sa sarili nating kalakasan.
O, ako po ang sinasample ko, hindi po yung inyo, ho? Sarili ko. Sa tuwing yung pride, yung lakas mo, focus mo, labas sa Diyos, madalas kung ano yung iyong pinangahawakan, yan ang hinahawakan ng Diyos para makita mo na mahina ka, malakas ang Diyos. Ulit, pansinin niyo po, yung trabaho mo, dahil yan ang una sa'yo, dyan ka sinusubok. Yung negosyo mo, dahil dyan ka nakakapit, dyan ka susubukin. Yung pangarap mo, dahil yun ang akala mo kaya mo, dyan ka nililiglig ng Diyos. Bakit? Bakit? Kasi ayaw ng Lord na umasa ka sa sarili mo. Umasa ka sa Kanya. Umasa tayo sa Panginoon. Ang sabi po ng Bible, sa Revelation, o Pahayag chapter 3, verses 15 to 17, alam ko ang mga ginagawa ninyo. Alam ko ang mga ginagawa ninyo. Alam ng Diyos ang ginagawa natin. Walang lihim sa Diyos. Alam ng Diyos kung ano ang inuuna mo. At ano ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Alam niya yan. Alam ko ang mga ginagawa ninyo. Ay, wala mailihim kay Lord. Alam niya lahat. Alam ko kung kayo ay malamig o mainit. Hawakan niyo yung katabi niyo. Malamig ba yan? Nilalamig na ba yan? O mainit yan? Alam ng Diyos kung malamig at kung mainit ka. Ano po ang ibig sabihin niya? Katawan mo ba ang malamig o katawan mo ba yung mainit? Hindi po. Alam ng Diyos kung ang iyong pagmamahal sa Kanya ay malamig. Alam din ng Diyos kung ang pagmamahal mo sa Kanya ay mainit. Alam ni Lord ang ginagawa nating lahat. Alam ni Lord kung mainit ka o malamig. Alam ni Lord kung ang pagsunod mo ay malamya o masigla. Alam ni Lord, alam ni Lord, alam ni Lord, alam ni Lord. Alam ni Lord, gusto ko sanang malamig kayo o mainit. Ha? Gusto ko sanang malamig kayo o mainit. Sabi ni Lord, kung mainit ka, mainit ka. Malamig ka, malamig ka. Ayaw ng Lord ng gitna. Bakit? Ngunit dahil maligamgam kayo. Ngunit dahil maligamgam kayo, isusuka ko kayo. Sino ang kayang aminin, Lord? Nanlalamig po ako ngayon. Lord, mainit po ako ngayon. Wala, di ba nga amin? Lord, gitna lang. Sabi ng Lord, isusuka kita. Sabi ng Lord, kung malamig ka, aminin mo sa Lord. Lord, nangihina po ako ngayon. Pag mainit ka, Lord, gusto kong maglingkod sa Panginoon. Hindi pwedeng gitna. Lord, balance. 50-50. Mahina konti, malamig konti, mainit konti. Isusuka tayo ng Panginoon. Alam niyo po, sa panahon na ito, itong church ng Laodicea, mayaman sila. Mayaman sila. Nasa kanila ang lahat ng yaman, pera, ari-arian, nasa kanila. Ang Church of Laodicea, isa sa pinakamayamang simbahan. Alam niyo po, alam nila na kapag mayaman sila, sila ang tama. Di ba sa panahon natin ngayon, kung sino ang mayaman, akala mo, sila talaga ang masusunod. Sila ang nagpapaikot, nagkokontrol. Hindi sila pwedeng magkamali. Sila na lang lagi ang tama kahit sila ang mali. Tingnan niyo po mga mayayaman sa ating bansa. Ang mga tinatawag na nung panahon ni Duterte na mga oligarchs. Sila na lang ang nagpapatakbo ng bansa. Sila na lang ang nagmamaniobra kung sino ang gusto nila na mangunguna sa bansa.
Hanggat ang mga oligarkiya ang nagpapatakbo ng ating bansa, lalo tayong lulubog sa kahirapan. Tama po? Alam niyo po ba, mga nag-finance sa kanila ay mga mayayaman? Ang nag-finance para ikaw ay mag-destabilasyon, ikaw ay magrebelde, mayayaman. Alam niyo po ba, ang nagpopondo sa kanila sa mga rebelding komunista ay mayayaman? Bakit? Kasi gusto nilang kontrolin at maniobrahin ang bansa. Yan po ang mayayaman. Ang mga taga-church ng Laodicea, nakakilala naman sila sa Lord. Pansinin niyo po, kapag mayayaman na mga churches, hindi sila pwedeng sinuhin. Hindi sila pwedeng sabihan. Hindi sila pwedeng tumanggap ng mga payo. Pansinin niyo po, yung mga malalaking churches, lalo na yung malalaking pastor, hindi yan nakikinig sa mga pipitsuging pastor. Tama po ba ako, mga kapatid? Naranasan ko na yun. Kapag wala ka, wa pera, wa boses. Nangyayari sa buhay natin yan. Wala kang pera, mahirap ka, wala kang karapatang magsalita, tumahimik ka. Ganun ang mundo. Pero hindi nila alam na ang mga maliliit, nakakapuwing din. Ulit, ang mga maliliit, hindi nila alam, nakakapuwing din. Ngayon lang kami maliit. Hindi kami mananatiling maliit. At hindi kami mamamaliit. Dahil galing din kami sa maliit. At dahil kami maliit, lalaki din kami na dating maliit. At kapag kami malaki na, hindi kami mamamaliit. Dahil galing tayo sa maliit. Napakadaming maliit. At huwag tayong mamamaliit. Ang daming maliit. Tama po? So dahil alam ng Church of Laodicea, sila may karapatan, sila mayaman, sila may kapangyarihan. Ano ginawa ng Lord? Hindi ko kailangan ng pera nyo. Ang kailangan ko, malamig ka ba o mainit ka ba? Bawal ang gitna, isusuka ka. Nakakasuka talagang uminom ng kapeng maligamgam. Subukan nyo po, i-try nyo. Yung nag-init ka ng tubig, tapos pinabayaan mo, nagkape ka, pinabayaan mo, inumin mo, maligam-gam na. Ano sabi sa 17? Sinasabi ninyo na mayaman kayo? Sinasabi ninyo na sagana sa lahat ng bagay kayo? Sinasabi ninyo na wala nang pangangailangan kayo? Ngunit hindi nyo alam na kaawa-awa kayo. Grabe, no po? Ibig sabihin, tingnan nyo po akala nyo mayaman kayo? Akala nyo sagana kayo sa lahat ng bagay? Akala nyo sagana kayo sa lahat ng inyong pangangailangan? Yan ang alam mo. Pero sa akin, kawawa kayo. Grabe. Ako lang naman po kasi ang nagsasabi. Ganun lang ang reaksyon. Pero pag binabasa ko yan, ganyan po ang dating sa akin. Tama po? So, ang sabi niya, hindi nyo alam na kaawa-awa kayo dahil mahirap kayo sa pananampalataya. Mayaman kayo sa material, pero mahirap kayo sa inyong pananampalataya. Ang dami mong pera, pero wala kang pananampalataya. Kawawa tayo. Amen. Yung gusto ng Diyos, mayaman ka din sa iyong pananampalataya. Sagana tayo sa lahat ng bagay, sagana din tayo sa pagsunod sa Panginoon. Sa ating pananampalataya sa Kanya. Hindi tayo pinagkukulang sa ating pangangailangan, ganon din dapat sa iyong pananampalataya. At yun ang totoo. Ang sabi ng Panginoon, bulag kayo sa katotohanan. Hubad sa paningin ng Diyos. Grabe. Ang bigat nito, mga kapatid.
Ayaw ng Lord ng mga lukewarm Christian. Ang gusto ng Lord, mainit ka. Sabihin mo na sa Diyos, Lord, mainit ako ngayon o malamig ako ngayon. Aminin mo na sa Diyos. Kailangan mo ba ng tulong? Lord, nangihina ako. Tutulungan ka ng Diyos. Ayaw ng Lord na, konti lang, gitna lang, ayaw ni Lord. Kaya sabi ng Lord, kung oo, oo, kung hindi, hindi. Amen. Next. Sabi ng Lord, wala na pala, yun na. Ang mga pagsubok ay pinapakita sa atin ng Diyos kung gaano tayo kahina. Wala pong pagsubok na hindi kay papakita sa iyo yung kahinaan mo. Pansinin niyo po, pag dumating ang problema, ang kasunod niyan, malalaman mo kung gaano ka kahina. Kasi ipinapakita ng Diyos kung gaano ka kahina sa gitna ng problema, mas lalo mong kailangan ang kalakasan ng ating Panginoon. Hanggat hindi mo nare-recognize na mahina ka, hindi mo kakailanganin ng Diyos. Pansinin niyo po, hanggat hindi ka na mong problema, hindi ka tatawag sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kaya pala ang dami kong problema. Kasi gusto ni Lord, tumawag ako sa Kanya. Ang tao hindi nauubusan ng problema. Depende na lang sa bigat. Pero kadalasan, mga kapatid, walang problemang magaang. Lagi nang mabigat. Kaya sabi ng Lord, kaya mabigat yan, anak. Kasi gusto ko umamin ka, Lord, hindi ko kaya. Alam niyo po, mula nang sabihin ko sa Lord na 4 na trabaho na, wala pa din. Sabi ko, Lord, yung panlima, ikaw na pong bahala sa akin. Pagkatapos kong bumitaw, siya na nga ang bahala sa akin. Pagkatapos kong bumitaw, siya na talaga ang gumawa sa amin. Pagkatapos kong bitawan ang sarili kong kalakasan, siya na talaga ang kalakasan ko ngayon sa panahon ng aking kahinaan. Kasi gusto ng Lord, marunong kang umamin. Aminin mo na hindi ka nagbabasa ng Bible. Aminin mo na kung meron kang laging nakakalimutan ay ang manalangin. Aminin mo na tuwing araw ng pagsamba, lagi kang late magising. Aminin mo na tinatamad ako, pastor, na makinig ng salita ng Diyos. Hanggat hindi ka umaamin, hindi ka matutulungan ng Diyos. Hindi. Hanggat hindi tayo bumababa sa Panginoon, hindi tayo maitataas ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hindi mahaba ang baba niyan, pero kailangan nating magpakababa. Hindi tayo pwedeng magmalaki sa harapan ng ating Panginoon. Kaya, ang pinakamabigat, yung hihintayin pa natin ay linsadin ng Diyos, pisilin ng Diyos yung mga bagay na kinakapitan mo bago tayo magising sa katotohanan. Alam niyo po, isa sa sinabi sa atin ng ating mentor, Pastor, pakinggan mo ang sinasabi ng lingkod ng Diyos at magtatagumpay ka. Sabi niya sa akin, huwag kang magtatrabaho. Sabi ko, Pastor, ang hirap, no? Huwag. Mapapahamak ka. Kasi bakit po? Pag nagtrabaho daw po ako, kukunin ng mundo ang lahat ng lakas, husay, galing mo, talino mo, abilidad mo, at ilalayo ka niyan sa Panginoon. Saan ka dapat, doon ka. Yun po sinabi niya sa akin. At ang sabi ko, hindi madaling gawin, pero Lord, susunod po ako. At dahil alam kong mahirap, hindi na po ako makikipagbuno sa iyo. Dahil mahirap makipagbulong sa Lord.
ng babalik. Ulit. Mahirap makipag-away sa Diyos dahil sa dulo may babaliin siya sa iyo. Ayoko. Ayoko. Ayoko makipag-away, makipagtalo, makipagpaligsahan, makipagbuno sa Diyos dahil sa dulo, ako ang talo. Ulit mga kapatid, huwag na tayong makipagtalo, makipag-away, makipagpaligsahan, huwag na po tayong makipagtaasan ng pride sa Panginoon. Dahil sa dulo, sabay-sabay po tayo, sa dulo naman ay tayong lahat ang talo. Very good. Hallelujah. Uwi na po tayo. Yun po yun eh. Alam niyo po si Pablo? Si Pablo, meron pong sakit si Pablo. Alam niyo po ba na hindi halata sa Bible na may sakit siya? Merong iniindang sakit si Pablo. Bakit binahintulutan ng Diyos magkasakit si Pablo? Ang sabi po na ang sakit ni Pablo ay parang pinaralyze din si Pablo. Napansin niyo po si Job. Binigyan siya ng lahat ng karamdaman, tinanggal lahat sa kanya. Bakit pinahintulot ng Diyos yun? Kasi nga, sa tuwing mahusay siya. Si Pablo po mahusay eh. Si Pablo po ay isa sa pinakamahusay, pinakamagaling, pinakamatapang na tagapagturo ng kautusan. Kahit kapwa niya, Hudyo, kaya niyang papatay. Ganyan siya katapang. Na makilala niya ang Panginoon na wala ang tapang niya, na bahagang buntot niya sa Panginoon. Bakit? Bibigyan kita ng tanda na hindi mo na babalikan pa ang dati mong buhay. Alam niyo po, sa mga problema, laging may marka. Tama po? Kaya sa testing, may grade. Tatandaan niyo po yung grade niyo sa math? Pinakamataas na grado mo na nakuha sa math. Dapat natatanda mo yon. Ako po ay pinakamataas kong grado na pinakaayoko. Kaya po ako nag-mascom, ayoko ng math eh. Kasi sabi ko, Lord, ayoko ng math dahil dyan ako mahina sa math. Ang pinakamataas na gradong nakuha ko sa math ay 93%. College algebra. College algebra. Hindi ko malilimutan yun. First year college algebra. 93. Alam niyo po kung bakit? Kung di ko malilimutan. Yun po ang kauna-unahan kong bagsak na nirepeat kong subject. 1.5 ang grade. Alam niyo po kung bakit? Sabi ko, Lord, akala ko mahina ako, matalino pala ako dahil sa iyo. Kailangan pa akong bumagsak para lang makita kung siya ang talagang magbibigay sa iyo dito. Alam niyo po, sa pagsubok, laging may marka. Nagmamarka sa katawan mo, sa isip mo, sa buhay mo. Lord, ayoko nang balikan ulit ito. Lord, ayoko na. Binago mo na ako, inayos mo na buhay ko, ayoko nang bumalik dito. Bakit po? Tingnan niyo po, pag sinaktan ka, lalo kang lumalakas. Lalo kang tumatatag. Kapag inaapi ka, lalo kang tumatapa. Pag lalo kang, marami kang iyak, marami kang luha ng mga pasakit, puot, sama ng loob, patitibayin ka ng Diyos yan sa mga panahon yan. Amen. Kaya pag ibinangon ka ng Diyos, dapat alam mong may nagmarka sa iyo. Amen. Sabi nga, kailangan huwag nating kalimutan yung mga bagay na ating natututunan. Yung ating buhay noon, magmarka na sa atin yun. Maging lesson na sa atin para hindi na maulit ang dating pagkakamali. Amen? So gusto mo uling maulit yung pagkakamali mo? Huwag magmarka sa'yo. Di po ba? Okay. Tingnan niyo po ito. Ano po sabi? Basahin natin. Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya
dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan, nang sa ganoon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Alam niyo po ba, sinabi ni Pablo sa panahong ito, siya po ay nasa isang matinding pagsubok. Nasa kulungan po ang mamang ito. At sinasabi po niya sa Panginoon, sapat Lord ang iyong biyaya dahil ang kapangyarihan mo ay nakikita sa panahon ng aking kahinaan. Kaya sabi ng Lord, matuto kang aminin sa Diyos na mahina ka, na hindi mo kaya dahil doon mo makikita ang biyaya ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ang Roma 8:29, ang pinakamakapangyarihang mga kabanata sa Biblia. Dahil ito po'y patungkol sa kaligtasan, buhay sa Espiritu, pag-asa sa gitna ng pagdurusa, at katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Sa verse 29 po, mga kapatid, ipinaliwanag ni Apostol Pablo ang layunin ng Diyos sa mga iniligtas niya. Hindi lang tayo tinawag ng Diyos para patawarin, tinawag din tayo ng Diyos para maging katulad niya. Amen. Ang golden chain ng salvation ay nasa verse 29 and verse 30 ng Roma chapter 8. Okay? Ay, sorry po. 1 Corinthians pala itong binabasa ko. Sorry po. Bakit ba ng 20? Ito po Ulitin ko po. Mali ako. Erase. 2 Corinthians 12:9. Mali po yung aking binabasa. Bakit ko po binabasa? Kasi nakakalimot si Pastor. Kailangan kong basahin. Ang 2 Corinthians chapter 12, sorry po erase muna yung una. Si Pablo po ay nagkukwento tungkol sa tinatawag niyang tinik sa laman. Okay? Nung binabasa po ito natin, ito po yung panahon na meron siyang tinik sa laman. Ano po ibig sabihin ng tinik sa laman? Nasubukan niyo na po bang matinik? Sa lalamunan, kakakain ng tulingan, ng kung ano-ano, na isda, natinig ka. At pag natinig ka, pag malalim, masakit. Tama po? Masakit. At sabi po dito, hindi malinaw kung sakit ba ang tinik ba na sa laman na tinutukoy ni Apostol Pablo dito ay sakit. Pero sinasabi, paghihirap po ito, spiritual na atake o personal na struggle o paghihirap na siguradong mabigat at matagal na niyang dinadaanan. Okay? Mga kapatid, sabi ng Lord, 3 beses niyang hiningi sa Lord na alisin ang paghihirap niya. Pero ang sagot ni Jesus sa kanya, sapat ang biyaya ng Panginoon. Alam niyo po si Lord, hindi niya inaalis agad ang paghihirap. Pakinggan niyo mabuti. Ang Diyos hindi niya inaalis agad ang paghihirap. Bakit po? Kasi gusto niyang bigyan tayo ng lakas na magtatagumpay tayo. Amen? Sa mga paghihirap, dito ipinapakita ng Diyos na minsan, hindi lang solusyon ang milagro. Ang solusyon, biyaya. Ulitin ko po yung paghihirap, hindi natatanggal agad. Pinapalitan lang ng Diyos ng pagtatagumpay. At sabi ng Panginoon, hindi solusyon ang milagro ng Diyos. Tayo pa naman, Lord, magmilagro ka. Milagro mo, kailangan. Milagro mo na lang para kami makaahon. Milagro mo na lang para ako'y gumaling. Pero ang totoo, hindi lang milagro kailangan mo. Kailangan mo ng biyaya ng Diyos. Bakit po? Kadalasan, mas nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos kapag ikaw ay mahina. Okay? Marami tayong thorn in the flesh, tinik sa laman. Marami tayong pagsubok na paulit-ulit. Tama po? Marami din tayong pagsubok na parang sakit na hindi gumaling-galing. Marami tayong mga pagsubok na sitwasyon sa buhay na hindi natin maintindihan. Bakit sa dinami-dami ng tao nga ambunan ng problema? Bakit ikaw? Bakit ako?
Tama po? Okay. Tanong. Ito pa sunod. At minsan, nagtatanong tayo, Lord, bakit hindi na lang sa kapitbahay namin binuhos mo ang problema? Bakit hindi sa mga masasamang tao mo ibinuhos ang mga problemang katulad ng problema ko ngayon? Bakit ako'y hirap na hirap ngayon? Bakit ako'y bigat na bigat ngayon? Bakit hindi ako gumaling-galing ngayon? Bakit kailangan ko pang pagdaanan, paglabanan ang mga pagsubok na ito? Ito po, saglit na katahimikan, mga kapatid. Sasagot ang Panginoon sa iyo. Sapat sa iyo ang aking biyaya. Sapat sa iyo ang aking biyaya. Sabi ni Lord, anak, sapat ang biyaya ko. Hindi niya sinabing pagagalingin kita. Ang sabi ng Lord, hindi niya rin sinabing gagaang agad ang lahat. Hindi niya sinabing wala ka nang mararamdaman. Ang sabi niya, sapat ang Diyos. Sapat sa iyo ang aking biyaya. Mahirap ang buhay, tama? Pero sapat ang biyaya ng Diyos araw-araw. Hindi madali ang mabuhay, pero sapat ang Diyos, ang biyaya niya araw-araw sa iyo. Mahirap kumita, pero meron kang pagkain dahil sapat ang biyaya ng Diyos sa iyo. Meron kang high blood, meron kang diabetes, pero sapat ang biyaya ng Diyos sa iyo. Dahil buhay ka pa rin ngayon. Biyaya yan ng Diyos. At hindi mo yan sariling galing. Amen. Lord, may problema ako, pero sapat ang biyaya ng Lord. Araw-araw. Yan ang biyaya. Kaya tama yung awit eh. Sa biyaya mo lang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lang ako nakakapagpuri. Bakit? Paano ka magpupuri? Ang hirap-hirap na ng buhay. Kung sunod-sunod ang problema mo, sunod-sunod ang nararanasan mong hirap at bagyo ng buhay. Pero sapat ang biyaya ng Diyos sa atin. Marami na sa atin gusto ng bumigay. Marami na sa atin gusto ng sumuko. Pero bakit tayo nananatili dito? Dahil sapat ang biyaya ng ating Panginoon. Ganyang kabuti si Lord. Hindi tayo aalisin niya yung paghihirap ng instant. Dahil ipapakita niya sa iyo, anak, kahit naghihirap ka, dapat matuto kang magpuri sa akin. Dahil sapat ang biyaya ko araw-araw sa iyo. Amen. Yung gumising ka sa umaga, nakakahinga, malakas, nakabangon, biyaya yan ng Diyos. Amen. Marami pa rin problema, wala ka pa rin pera. Tama? Wala pa rin lechon sa harapan mo. Wala pa rin kahit lechong dilis man lang, wala sa iyo. Okay lang, basta may dilis. Basta may pagkain. Basta meron. Ang problema sa atin, Lord, ito na lang balagi. Tuyo na lang balagi. High blood din na ako dito, Lord. Tuyo palagi. Pero hindi mo naisip, sapat ang biyaya ng Panginoon. Sapat ang biyaya. Palakpakan niyo si Lord, mga kapatid. Ang sabi niya, ako lang, sapat na. Si Lord lang, sapat na. At kapag dumadaan tayo sa mga panahon na mabigat, doon sa mga panahon na nahihirapan tayo, yung kabigatan mo at paghihirap mo, doon mo mas mararanasan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. Totoo po yan. At yung kapangyarihan na yan, mas ramdam mo sa panahon ng hirap. Amen. Mas ramdam mo sa panahon ng iyong panghihina na may Diyos na kumikilos sa iyo. Amen. Dahil biyaya niya ay sapat para sa iyo. Amen? Again, mas totoo, mas tapat, mas buhay ang Diyos. Amen. Kapag sa panahon naman nahihirapan ka. Minsan, mga kapatid, dyan tayo hinuhubog ng Panginoon. Hindi kailangang maging malakas ka para magtagumpay. Ulitin ko po, hindi mo kailangang maging malakas para ikaw ay magtagumpay. Kailangan mo lang
Si Jesus. Ulit, para namang hindi nyo nakuha agad. Hindi mo kailangang maging malakas para magtagumpay. Ano lang kailangan mo? Ang kailangan mo lang ay si Jesus. Si Jesus. Ang biyaya ng Diyos, hindi yan parang food supplement. Hindi supplement yan. Kasi pag nawalan ka na ng pang food supplement, doon ka kumukuha ng lakas, totoo po yun. Wala ka ng pambili, naubos na eh. Manghihina ka ulit. Pero pag si Lord, ang biyaya mo'y sapat araw-araw para ako'y palakasin, salamat dahil binigyan mo. Wala mang food supplement, binigyan ka naman ng mga dahon-dahon dyan. May malunggay, may guyabano, may sambong. Laklakin mo! Para ikaw ay lumakas. Tama? Ganun kabuti si Lord. Lord, wala na akong pang food supplement, pero dahil ikaw ang aking supplement, ikaw magkakaloob nito sa akin. Nakita mo, pagbukas mo ng pintuan, may malunggay. Purihin ang Panginoon. Paglabas mo sa pintuan, mayroong kang bayabas, guyabano, lahat na yun, luya, ano man. Di ba biyaya ng ilaga mo, lalakas kang muli. Sige mo, may inuubo ka, wala kang pambili ng antibiotic, wala kang pambili ng expectorant na kung ano man ang iniinom mo. Ang mahal eh. Nakita mo, paggising mo, mayroon akong oregano. Dikdikin mo, inumin mo. Di ba biyaya ni Lord yun? Pagbukas mo ng ref mo, wala na namang ulam. Nalimutan mo, may itlog naman pala doon sa unahan. Lord, may ulam ako. Tapos may show, may rice pa. Kay kadagat ka bumili. At subok na subok ang siomay. Ibig sabihin mga kapatid, anong pinupunto natin? Alam ng Diyos lahat yan. Alam ng Diyos, si Lord ang ating sufficient, sapat ang biyaya ng ating Panginoon. Alam niyo po, pag mahina tayo, hindi ka talo. Bakit? Sa tuwing mahina ka, doon ka pinalalakas ng Panginoon. Ayan o. Ayan o. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan. Kailan mo pinagmalaki ang mahina ka? Hindi. Malakas ka eh. Dahil kapag ipinagmamalaki mo ang iyong kahinaan, nang sa ganoon, ay lagi mong maranasan ang purihin ang Panginoon. Thank you, Lord. Bago po ako matapos, verse 10. Dahil dito, maligaya ako sa aking kahinaan sa mga panlalait sa akin. Maligaya ako sa aking mga kahinaan kapag ako'y napapasakitan, kapag ako'y inuusig, kapag ako'y may mga paghihirap para kay Kristo sapagkat kung sabay-sabay natin basahin bago tayo magwakas, sapagkat kung again, ulit, sapagkat kung amen and amen and amen. Tandaan po natin mga kapatid ang lagi niyang paalala sa atin. Kilalanin ang ating mga kahinaan. Katulad ni Jacob, kung hindi siya nilinsad ng Diyos sa balakang, hindi nabali ang kanyang balakang, hindi niya makikita ang kahinaan niya. Dahil ang kalakasan natin sa presensya ng Diyos ay nakikita sa panahon ng ating mga kahinaan. Sa halip na itago ang mga paghihirap mo, isurrender sa Diyos. Kung may labanan ka ngayon, makinig po mga kapatid, kung meron kang labanan ngayon na hindi mawala-wala, huwag sumuko. Hanapin ang biyaya ng ating Panginoon. Bago tayo matapos ngayon, huminga ng malalim. Inhale. Hindi, wala pa. Inhale. Sige po, inhale. Exhale. Hallelujah. Pag huminga ka ng inhale, exhale ka, ibuga mo sa katulwag, hindi sa katabi mo, mga kapatid. Huminga ka, sabihin mo sa Lord, Lord,
hindi ko po kaya. Pero dahil ikaw, kaya ko. Ulit, hinga ng malalim. Inhale. Exhale. Lord, hindi ko kaya. Pero ikaw, kaya mo. Gagamitin ng Diyos sa mga patotoo mo para maging kalakasan sa ibang tao. Mga kapatid, ang mensaheng ito'y paalala na ang tunay na lakas ay hindi mula sa atin, kundi mula sa biyaya na nagbibigay ng biyayang sapat sa bawat panahon ng ating buhay. Higit na nakikita ang kapangyarihan ng Diyos kapag wala na tayong ibang inaasahan kundi siya lang. Alam niyo po, ito po ang tatapusin ko na bago tayo mag-pray. Isa sa mga natutunan ko po ito po. Alam niyo si Pastor, ngayon ako pinakawala. Hindi pinakawalan, pinakawala. Kung kailan ako pinakawala, ngayon ako pinakamasaya. Bakit po? Ulitin ko po ha. Kung kailan ako wala, doon ako mas pinakamasaya. Bakit? Sa panahon na walang-wala ako, doon ko nakikita ang kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po. Isa sa mga patunay ang mga salitang ito, na tunay, Lord, na mahina talaga kami. Na wala kaming kakayanan, wala kaming lakas, Lord. Salamat, Lord, sa pagpapaalala mo sa amin. Na kahit gaano pa kami kahusay, kagaling, kayaman, katalino, baliwala ang lahat ng ito, Lord, kapag inalis mo ang lahat ng ito sa amin. Tulungan mo kami, Lord, na pahalagahan ka. Ikaw ang makita. Ikaw ang masunod, Panginoon, sa amin. Alam namin, Lord, na kaming lahat ay walang kakayanan. Lahat kami, Lord, umaamin. Lahat kami nasasaktan. Lahat kami nahihirapan. Lahat kami umiiyak sa dami ng aming mga pinagdadaan ng pagsubok. Pero Lord, sinabi mo sa iyong salita, sapat ang iyong biyaya. Alam namin, Lord, na ikaw ang solusyon sa lahat ng aming pagdadaanan. Kaya ngayong umaga, Lord, nilelet go na po namin sa iyong lahat. Isinusuko na po namin lahat sa iyo, Panginoon. Lahat ng aming kabigatan, lahat ng aming paghihirap, lahat ng aming mga problema na minsan pinipilit namin solusyonan pero wala kaming magawa. Dahil ikaw, O Diyos lamang, ang nakakaalam ng pinakatamang solusyon sa lahat ng aming pinagdadaanan. Kaya Lord, tatagpuin mo po ang puso ng iyong mga anak na sa umagang ito, huwag na kaming makipagtalo, huwag na kaming makipaglaban, huwag na kaming makapagbunong sa iyo, Panginoon. Dahil sa dulo lang nun ay talo kami. Alam namin, Lord, higit mong nalalaman ang pinakamabuti para sa amin. Tulungan mo kami araw-araw na sa tuwing kami gigising, hindi lang namin makita ang mga kahinaan, kundi makita namin ang Diyos sa gitna ng aming mga kahinaan. Makita namin na Ikaw, O Diyos, ang nagbibigay sa amin ng lakas para makapamuhay at magtagumpay sa araw-araw na pamumuhay. Kaya Lord, isinusuko namin ang lahat. Mga kapatid, sabihin mo sa Panginoon, Lord, isinusuko namin ang lahat sa iyo. Isinusuko na namin sa iyo ang lahat. Ikaw, O Diyos, ang bahala sa buhay namin. Sabihin mo sa Lord, Lord, hindi ko na po kaya. Kung may dinadaanan ka, sabihin mo sa Lord, Lord, hindi ko na kaya. Pero ikaw, kaya mo. Kaya mo, Lord. Kaya mo, Lord. Kaya mo, Lord. Kaya mo, Lord. Salamat. Sa umagang ito, Panginoon, ikaw lamang ang maitalas.
ikaw lamang ang maluwalhati. Hindi ang aming sariling galing, hindi ang aming sariling husay. Ikaw lamang at ikaw lamang. Yan po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Dadako po tayo sa ating pagbabalik ng ating mga kaloob at ikaw. Sige po, atin pong dalhin sa Panginoon ang ating mga kaloob at ikaw po. At bago pagkatapos po nun tayo po ay mananalangin. Ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon, di ka nagbabago. Tapat ka ng tunay, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Salamat sa iyong kabutihan. Magsasaya sa iyong nilikha, o halina tayo ay sumba sa Panginoon. Ito ang araw na Kanyang ginawa. May pag-asa na nakalaan na tiyak niya, di